Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen Shi, ang inyong ka-lunch date. At dito na naman po tayo sa bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Dito pa rin sa Bright FM 91.9. Ngayon po ay Martes Santo na. Sister Tess? Yes, sa lahat po ng ating mga kapamilya, mga kapatid, at sa lahat po ng ating mga mahal na tagapakinig, lalo na sa mga kapwa ko katekista, isang mainit at mapagpalang pananghalian po sa ating lahat. Ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere, na muli naman po ninyong makakasalo sa inyong pananghalian. Habang binubusog ninyo ang inyong pisikal na pangangatawan, ay hayaan naman po ninyo kaming busugin ang inyong espiritual na buhay sa larangan ng ating pananampalataya. Kaya dyan lamang po kayo at manatiling nakatutok sa ating Radio Apostolate Program, ang Kwentuhang Katoliko. Dito pa rin yan sa DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. Yes, Sister Car, how's your day? Okay naman. Naku, mainit na yung araw. Grabe. Tapos, akala mo tanghaling tapat 9 a.m. pa lang, no? At saka, ako, very thankful kahit na yung araw natin simula kahapon, sobrang init. Pero, pagdating ng takip-silim, ayan, malamig pa rin hanggang sa umaga. Actually, Kaya, totoo masarap yan. yung panahon pa rin para sa akin, Tsaka kahit na mainit. Pag yung madaling araw, maginaw pa rin, Oo, may ginaw pa rin. Kailangan pa rin Talagang feel natin. magmedyas. Nagme-medyas ka ba? Hindi, pag nagbibiro lang ako. Pero pag malamig na malamig, di ba? Pag December or January. Maganda pa rin ang panahon natin. Kaya we are very blessed dahil maganda yung ating, kahit na mainit, still, yung ating panahon ni okay na okay, swak na swak sa pakiramdam pa rin natin. Oo nga. Naku, anyayahan natin yung ating mga listeners. Meron po inaanyayahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga kwentong buhay o mga tanong o yung mga may kuro-kuro. Pwede po yan ipadala sa ating email address. Yan po ang kwentuhang.katoliko@gmail.com. Isi-spell out ko po KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. Yan ang kwentuhang.katoliko@gmail.com. Pwede po nating ibahagi ang inyong mga tanong o kwento sa mga susunod na episodes ng ating programa kasi magsasadula po talaga tayo. Pwede ding ipadala sa ating Facebook page. Yan ang Kwentuhang Katoliko Facebook page. Paki-like po at sumali sa ating mga kwentuhan o mga talakayan. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga private message. Sister Tess? Yes, at kung gusto naman po ninyong makibahagi ng inyong kuro-kuro o opinion, maaari po kayong mag-text sa ating mga text line numbers sa mga smart subscribers 0918-351-8282. 0918-351-8282. At sa mga Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. So, yan po yung mga text line numbers natin. Kaya, text na kayo kung ano man po yung gusto ninyong ibahagi sa ating talakayan sa araw na ito, sa magiging kwentuhan natin. Yan, Sister Car. Pwede din po tayong, Sister Tess, anyayahan natin sila na makinig din sa ating isa pang programa, di ba? Yung Barkadahan kay Kristo. Yan po ay ang naunang programa na going strong pa rin ng Commission on Catechesis, anchored by Sister Son and Father Pep tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin po sa 91.9 Bright FM. Yes. At saka from Monday through Friday, katulad ng programa natin ngayong tanghali. Oo nga. Ang saya pag nasa kwentuhang Katoliko, kung ano-ano yung mga kwentuhan eh. Halo-halong kwentuhan, no? Oo.
Ano yan, di ba, Sister Tess? Ano yan? Talakayan yan tungkol sa gospel. Oo. Sa ating mabuting balita. Oo. Kaya lang, yung mga guests kasi, mula yan, pag Lunes, nandyan yung mga migrants desk. Iba-iba sila. Oo, iba-iba yung everyday. Yes, kaya ang saya-saya nga naman ng discussion. Pag yung mga alaga ko, 'di ba, yung mga teenagers, yan nakikikulitan yan pag Oo nga. Friday. Narinig ko nga sila. Oo. Ayan. Nako, kumusta na, Martes Santo? May plano ka na ba para sa menu mo ngayong Holy Week? Nag-start na yung namin, yung banal na misa kahapon ng Lunes Santo, 6 p.m. Though before yung Holy Mass namin, yung 5 p.m., nagaganap yung Via Crucis dahil mayroon kaming sa likod ng simbahan. May nakatayong mga Way of the Cross dyan. Ang gaganda, pag evening, makikita mo, bawat poste, talagang mayroon siyang ang tawag doon, yung tinted, ano ba yun? Yung stained glass per station. Tapos mayroon siyang ilaw na background. Maganda yan. Ang ganda nga talaga. And then, per station, naka-landscape. Aba, ang galing naman. Tsaka presko. So, nga. of course, through the effort of the parish, yung sakop ni Father Pong. Oo. Ayan. Ano yan? Ngayon pa lang ninyo ginagawa? O Ay, matagal na. Since na-establish siya. Oo. galing. Pero sa loob ng simbahan, of course, nariyan pa rin yung mga Stations of the Cross na naka-frame siya. Pero pagka ganitong panahon, ayun, mayroon kami sa labas naman. Yung Grand Stations of the Cross. Yung Grand Stations. Pero of course, yung magaganap sa Friday ng early morning, sa barangay mismo yan. Maganda. Iba talaga, 'di ba? Pag Holy Week talagang buhay na buhay ang mga parokya at anong tawag dito, yung feel mo yung energy eh. Oo. Although sasabihin natin malungkot o talagang may paghahanda. So yung energy na sinasabi mo siguro yung na lalong nabubuhay yung pananampalataya ng mga parokyanos sa mga sakop nila o yung mga tao mismo dun sa parish na iyon. Tsaka yung mga hindi mo dating nakikita. Talagang nagsisilabasan sila. Oo, tama. At saka di ba, yung ramdam na tama ka, yung community spirit, nandyan na. Kasi, alala ko, buhay siya. 'di ba sa Stations of the Cross kung minsan, alala ko kasi sa amin, siguro 10, 15 years ago, bata pa tayo noon. Kung minsan may Stations of the Cross na hapon siguro pag maraming activities, di ko na maalala. So, kung mainit, makikita mo yung mga tao kusang naglalabas ng tubig sa daan para inumin. Actually, kahit ngayon, kasi ngayon umaga na yung Stations of the Cross, mga 4 in the morning bago uminit para tapos na bago magtanghali. Naglalabas ng tubig yung mga tao. Kung minsan nga bottled water. Hindi lang tubig sa amin kung ano yung Sandwich. kung ano yung nakasanayan. Yung mga talagang marami mga lumilitaw yung mga generous people aside from the bottled water, and then mayroon pang nagpapaalmusal talaga. May Totoo kape, yan. may tinapay, may palaman pa dyan. Marami. O kaya arroz caldo after the Grand Stations of the Cross. Arroz caldong walang karne. Tama ka. Tofu yata yung nilalagay. Yun, iba-iba yung mga nilalabas na pagkain. Kahit sa prosesyon. Ay, oo. Sa mga tama. prosesyon. Pag procession, usually, after the Good Friday procession, at the very least, may tubig, 'di ba? Kasi especially kung mahaba yung nilakad. Tapos kung minsan may bread. Oo. Lalo na biscuits, ang dami, biscuits, iba-iba. oo. Especially kasi kunyari sa amin, may kumakanta kasi di ba may Stabat Mater dun sa amin. Yung kanta ng Biyernes Santo para sa inang mahal yun Oo. Kaya, kitang-kita mo talaga yung community spirit nga na tinatawag natin. Tapos, makikita mo rin taimtim na nagdadasal yung mga tao. Kaya, nasabi ko na buhay yung parokya. Tsaka alam mo, dito sa Pampanga, iba yung spirit
pagdating sa pananampalataya ng mga tao, ang lakas, makikita mo yung participation ng community sa kani-kanyang mga simbahan nila, at saka bumabalik naman sa atin yung blessings na iyon. No? So, ang galing. At saka sana we always keep the faith no matter what. Para nang sa gayon, we'll be continue blessed by God. Tama. Naku, yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Kunwari kasi ngayon, diniscuss natin kahapon, di ba, sinimulan na natin kung ano yung Easter Triduum. Mula Huwebes Santo, tapos yung Good Friday, and then the Easter Vigil. Of Sabado course, de it starts Gloria. on the evening of Saturday. Tapos hanggang Easter na yon. Nako, Sister Tess, ano nga ba yung kailangan nating matandaan? Sige, balikan natin a few words. Pahapyaw. Balikan natin ang pahapyaw. Ano pag Holy Thursday, yan yung washing of the feet. Washing of the feet. At saka pa, ano pa ba yung isa? Ay, yung una muna, bago pala washing of the feet, ba't nalimutan nga natin? Yung Christmas. Ayun, in the morning. Yung sa atin, yung Christmas natin dito sa Archdiocese, 8 in the morning daw. Oo. Sa ating cathedral, Metropolitan Parang yun, Cathedral yan. of San Reunion Fernando. ng lahat ng mga pukura dito sa Pampanga. Yan yung tinatawag ni Sister Tess na reunion ng mga pare. But behind that reunion, syempre, meron silang parang renewal of vows na rin nila to, Oo, di ba? tama. Yung ano nila, kasi yun nga, yung kwento natin kahapon, di ba? Talagang magde-profundis sila also. Aside from yun, yung blessing of the chrism oils, tapos yung renewal of vows ng mga pare. Kaya kung minsan, dati, pag yung mga parish priest namin, kasi nung bata pa kami, hindi naman kami sumasama sa Christmas. Bawal sumama kasi sabi ng mga matatanda, maaapakan lang kayo doon. Oo, Kasi ang daming dami-daming tao. Oo. Marami talaga. Tsaka ang lit ng cathedral Oo. kapag may mga grand event na nangyayari. Of di ba? course, alam ko yan. Kaming super. nagbilang ng kung ilan, yung 500 lang yung kasya sa Grabe, cathedral. no? Eh, yung mga pari natin, 120 Ang something dami na nila. yan. So, oo, tama ka. Siksikan talaga. Kaya, so nung bata pa kami, bawal sumama sa matatanda pag pupunta sila ng Christmas. Pero, pag uwi naman ng mga pare, alam mo kung ano yung greeting ng mga tao? Happy anniversary, amo. Nagtataka kami, bakit happy anniversary? Ano yung anniversary nila? Yun pala yun, hindi anniversary mismo ng Kanilang pagiging pare. Oo, yung pagkaka-ordain nila. Oo, ibang klaseng anniversary pala. Mas matandang anniversary kasi instituted by Jesus Christ pa yung happy anniversary ng mga tao. Tsaka naalala mo ba kung ano yung sinasabi sa Latin ng mga parishioners, ng mga congregations once Ano nga na ba? natapos Ano? na yung renewal of vow nila? Do you still remember? Kahapon na pagkwentuhan natin to yung tu es sacerdos in aeternum. No? Yan yung, ang ibig sabihin niyan, you are a priest forever. Yun. So, Yun. kumbaga, ito ang tatak mo, mananatili kang Forever pari, and magpakailanman. Oo, di ba may kanta tayong ganyan? Ika'y pari, hindi na ako kakanta kasi. Okay lang yan. Titigil na ako. Anyway, pagbabasa naman ng pasyon, okay lang. Ay, nako, hiniritan pa talaga ako. Hindi pa rin ako nakaligtas sa hirit. Oo. Anyway, so, hindi na ako, mananahimik na ako. Okay lang yan. Pag di Christmas yun, pag umaga, pag hapon, yun na yung Feast of the Lord's Supper, o Mass of the Lord's Supper, di ba? Yun yung dun yung washing of the feet. Oo. Tapos Pero yun before yung- that washing of the feet, di ba, nandun Dakit muna Cordero yung muna. Oo, Dakit Cordero. Oo. So, Eh, naaalala ko dyan yung cute na tupa sa amin. yan na naman si Every Tupa. year. Oo, wag nang... As in, meron kayong tupa, ha? Every Buhay year na tupa. meron. Siyempre, lumalaki naman yung tupang yun, pero May bagong laging tupa. batang tupa lang, ha? Oo, batang tupa. Tapos every year, syempre, bagong tupa, bagong... Hindi, Alam ka I naman- mean, yung baby tupa lang. Oo, kasi ang baby, bigat-bigat kasi- ko, ang oo, laki-laki oo, naman oo. niya. Oo, Oo, baby talaga. Kasya pa yan sa basket kung minsan.
Di ba kahapon, sige, rewind lang. Kahapon Rewind. napag-usapan natin yung tupa. Bakit kaya hindi kambing? Meh! Kasi, di ba, si Kristo hindi naman kambing. Ayun. Kambing ng Diyos. Lang. Hindi naman. Just to refresh Kordero ng our Diyos. minds. Ayan na naman tayo, Sister Tess. Holy Week na, puro kalokohan pa rin. Peace, Among Pep. Hello, Among. Mamaya nandiyan na si Father Pep, sinusundo na tayo para lumabas. Oh, Naku! okay, Yan yung mga kalokohan natin. Oo nga. Bakit daw? Peace, everybody. Bakit kordero? Kasi nga, si Kristo, yun yung symbol ni Jesus Christ, di ba? Yung, Tsaka puting-puti siya, di oo, ba? puting-puti. Kasi sa amin, yung cordero namin, ano siya, inugit mula sa kahoy. Pwede. Siyempre, kung walang tunay na buhay na kordero. Alam mo naman kami maarte. Oo nga. Sana, ako rin, I'm dreaming of na sana magkaroon kami ng, buhay na tupa. Madali lang naman. Siguro ahead of time, kailangan lang humanap. Meron naman sa Porac lang, may mga pwedeng hiramin naman kasi yun, di Oo, ba? no. Mabait Sana naman. nga, Pwede sa mga naman. nanunungkulan namin sa simbahan, gawin nila yun one time. Suggest mo, pwede yan. I'm sure pag nalaman niya ni Father Bong G, matutuwa yun at gagawin yun. Tingnan natin. Oo nga. Anyway, very harmless Pero naman yung huwag mo tupa. sasabihin ngayon, Martis na, pag ikaw yung pinahanap, lagot ka. Aba, ikaw ang kukulitin ko. Baka mamay may alam ka. Sa Porac, sabihin ko, punta ka ng Porac. Paliliguan natin siya, shampoo natin para mabango. Oo, ayun. Di ano na yan, no? Dakit kordero, Oo. tapos washing of the feet. Washing of the feet, yan yung paghuhugas ng mga paa ng mga apostoles na tinatawag nila. Pero ngayon, pwede ng babae yung Apostol. yung hinuhugasan na pa. Hindi. Yung apostol, kasi depende yan eh. Di ba kung may symbol na naglalakad ng mga apostoles, okay. Pero hindi naman kasi required yun. Oo. Pero yung, di ba si Pope Francis mismo, hinugasan yung Lahat, mga paa ng iba-iba. mga babae. All walks of life. Oo, all walks of life. Yung mga inmates pa, may mga Muslim, may mga, Oo. yung nasa prison eh. Oo. So, nung ginagawa yan, ano ba yung symbolism? Bakit ba kailangan huhugasan pa ng paa at hahalikan pa? Yan yung simbolo ng pagkababa-baba ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung, Being a king. oo, servant Binaba leader. niya ang kanyang Yan. sarili sa kanyang mga nilikhang tao para siya rin ang dapat tularan, di ba? Oo, tama. Yun nga eh, hindi lang yan isang, anong tawag doon? Hindi lang show. Oo. Hindi lang yung theatrics. Ang pagsasagawa nun ay utos sa atin na Oo. kung ano ang ginawa ko, yun din ang gagawin ninyo. So, he is setting a good exemplar to Right, the right. people. Oo, Kaya tama. yun ang dapat nating gawin. Yun yung utos sa atin, iniatas na sa atin na yan yung gagawin din ninyo. Magsisilbi kayo at mamahalin ninyo ang inyong kapwa tulad ng aking ginawa. Oh, sabi nga niya, hindi ako naparito upang maglingkod kundi upang paglingkuran kayo. Tama, no? tama. O yan, Good Friday na. Oo nga, no? So, tapos Bilis na tayo. natin. Of course, bago mag Good Friday, yung altar of repose, na sabi nga natin, yung no? altar of repose. Yung O, mga yung, visita iglesia. Monumento, monumento, di ba? na talagang dinadasalan yan. Kasi, yan yung ating Panginoon na in repose nga, na nagpapahinga na. Kasi naghahanda na para sa kinabukasan. Oh, tsaka alam mo, may naalala ko sa Huwebes Santo yan, yung vigil in the, sa gabi, no? Di ba sa mga monumento. First time na iniligay yung monumento namin sa patio ng simbahan. Kasi yung naging tema namin last year, tungkol, yung nabagyuhan na, yung Yolanda ba yun? Yolanda. O, yun. Oo, Tapos, bagyo nga last grabe, talagang makikita mo yung scenario dun sa monumento namin. Nakakaiyak. As in, talagang, kung ano yung scenario mayroon sa trahedyang ginawa ng bagyong Yolanda, yun ang pinakita sa monumento namin. Kaya, yung tawag dito, yung pag-expose ng Blessed Sacrament dun sa labas ginanap sa parte ng patio namin. Nakakaiyak siya. O kung maganda naman kasi yung pagkaka-implement, 'di ba? Yung pagka-execute ng kung ano yung tema na gusto nating ipakita, talagang Matatouch ka talaga. Matatouch ka talaga. Kasi Ayun. nakaka-relate ka dun sa nangyari. Although hindi naganap sa atin, pero dahil very tragic yung naging scenario dun, yun ang pilit na bumabalik sa alaala ko. Tama.
Ayan, o di Biyernes Santo na tayo ngayon. Oo. Pag-abot ng Biyernes Santo, yung umagang-umaga, tulad nga ng nasabi natin, naku, yan ay Stations of the Cross usually, di ba? Yung Oo, grand station grand. sa Mismong in Kapampangan, barangay. Kabilugan na parokya. May mga barangay na pinupuntahan pa yan, hindi lang yan sa loob ng simbahan. Yun yung tunay na devotion talaga. Tapos, kasi matatapos yan mga around before lunch, di ba? Tapos na tayo. Sa inyo ba, usually, anong oras kayo nag-start sa 4 grand? a.m. The same pala sa atin. Sa amin nga, Oo. may nagigising pa eh. Oo, 3. Papunta na yung mga 3 tao sa o'clock. simbahan. Para bang nare-remind ako pagka, Paskong, misa ng Pasko. Oo, parang no? simbang gabi na. Simbang gabi. Oo, naalala ko yan. Kasi may krus na malaki na binubuhat. So, tulong-tulong yung mga tao. Pero alam mo, yung very, very impressive tungkol dyan sa ginagawang yan, tahimik. Basta Oo. parang may vow of silence yung mga tao pag Oo Good nga, Friday, no? Talagang Pansin makikita mo yun? yung, as in very silent talaga siya. Hindi ka makakarinig ng anumang ingay or tawanan. Talagang nakikiisa ang madla kapag isinasagawa natin yung Grand Stations of the Cross. Oo. Tapos, doon ka hahanga eh. Yung kwentuhan nga natin kanina, talagang may mga taong naglalabas ng inumin para Oo. sa mga... Kasi usually, pati mga matatanda, pati naka-wheelchair, lumalabas pag ganun eh. Isipin mo, di ba? Hindi na usually yan lalabas, pero yun, sumasali pa rin sila. And then, yun, after lunch, yun na yung liturgy na first kasi yung Holy Thursday, dyan magsisimula yung Triduum, pero afternoon na nga yung simula, 'di ba? So yung morning hindi pa. Pag abot ng Good Friday o Biyernes Santo, yan na yung first full day ng Diyan ating lahat nagaganap ang maraming Sacred activities. Triduum, oo. So, mula umaga, yun nga, yung commemoration of the Passion, Cross, and Death. Tapos, strict fasting yan. Hindi pwedeng, Talagang, oo, di ba? Wala Kailangan akong... mag-fast ka ng gusto. Oo. Yan, natatawa ka na naman. Pero, alam mo ba kami, nung bata kami, yung mga matatanda, strict fasting. Pero yung mga bata, although, kasi yung hindi rin, anong kakainin mong karne, yung mga matatanda, hindi kakain ng karne. So, kami, pagluluto nila ng fish. Pero may naaalala ko, pag Good Friday, kasi, may pagluluto. Alam mo ba kung bakit? Oo. Hindi ko alam bakit naging tradisyon sa amin. Anong biko. niluluto? Biko? Yung Biko, kalamay na biko? Yung may kalabasa? Oo, ang sarap kaya nun. Biko, tapos ginilo. Anong ginilo? Yung gulaman na may coconut milk. May gata. As in, yung pinaka-inumin ninyo yun. Oo. Ang sarap kaya nun. Kasi yun yung pinapakain sa amin ng mga bata. Tapos yung mga matatanda kasi strict fasting. Siguro kailangan syempre may laman din yung tiyan nila. Kukuha kasi sila ng paunti-unti. Yun yung kinakain. Tapos later on ko naisip, fasting. Kaya yun yung pag kunyari nasa labas ako tapos may magsaserve ng biko, yung association ko sa biko talaga, Good Friday. Ang ganda naman pala ng tradisyon nyo. Kasi once naman tayong mga may edad na, yung mga bata, exempted sila sa sa pagfa-fasting, di ba? Pero kasi madalas ngayon, especially with nowadays, yung generation ngayon, I think na hindi na sila aware sa pagfa-fasting di ba? Oo. Tapos, pero yun, di ba, yung Good Friday na tayo, nasa commemoration na tayo, pag-alala sa mahal na pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba yung liturgy niyan, may communion, pero hindi siya misa. Yan yung isang araw sa buong taon na wala talagang misa sa lahat ng simbahan ng Santa Iglesia. Pero, di ba, na-mention na natin yan kahapon, ano yung pinaka-importante na dapat tandaan sa Good Friday? Una, yung veneration of the cross. Yung pagpupugay sa banal na krus. Oo. Talagang yan yung, bakit? Bakit nga ba natin dapat pugayan yung krus? Kasi yan yung paggunita kung saan ipinako ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. So, dahil sa pag-aalay niya ng kanyang sarili, no? Oo. Di ba, yun yung, may kanta dyan yung Behold the Wood of the Cross. Siguro kailangan nating pakinggan muna ngayon bago tayo magtuloy. Tapos na yung...
Unless a grain of wheat shall fall upon the ground and die, it shall remain but a single grain, and not give life. Behold, behold, the wood of the cross, on which is hung our salvation. Oh, come, let us adore. And when my hour of glory comes, as all was meant to be, you shall see me lifted up upon a tree. Behold, behold, the wood of the cross, on which is hung our salvation. Oh, come, let us adore. Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ayan, Sister Tess, narinig mo yung kanta? Oo, ang ganda. Nakakabagbag damdamin. Oh, actually, pang Good Friday yon kasi yun yung sinasabi ng pare pag ipapa-venerate na yung cross. Yung, this is the wood of the cross. Kasi 'di ba lalabas muna siya, nakatakip, naka-cover yung naka-cover cross, ng 'di ba? white. Oo. Tapos pag binuksan, lalagyan niya ng i-anoint yan eh. Pupunasan ng langis. Tapos isa-isa magve-venerate yung mga tao na nasa loob ng simbahan. Tapos after the veneration, dun sila magko-communion. Tapos aalis na. Oh, 'di ba? Oo. Kasi Simple simple. lang. Wala siyang walang liturhiya ng Eucharistia, kahit na wala ang liturhiya ng Hapon ay Bagyo, Oo. kasi ng Readings lang. Oo, tama. Readings lang. Readings lang. Kasi yun nga yung yung sabi nga nitong isang article, yung simplicity daw, yung kasimplehan ng Good Friday liturgy and readings brings the faithful face to face with the cross, the great scandal and paradox of Christianity. Bakit scandal? Bakit paradox? Scandal kasi isipin mo, yung Diyos mo, pinako mo sa krus. Eh, yung krus, simbolo yan ng napakasakit na... Isang tampalasang tao, sa isang, ang tawag dito, ang taong... Sa kriminal. Oo. Tapos ang Panginoon na hari ng lahat ng hari, siya yung ipapako doon. Talagang malaking iskandalo yun. Iskandalo yun talaga. Oo. Bakit mo, Diyos mo, tapos pinako mo? Anong kalokohan yan? At saka, to the extent na dun pa sa... Ang tawag dito, yung Skull Hill o yung Golgotha. Golgotha, ibig sabihin nun yung lugar ng bungo, no?
Yung paradox naman, yun nga, skandalo at napakasakit na nangyari. Alam mo ba yung word na excruciating? Galing pala yan sa cross. Ibig sabihin, di ba pag sinabi sa atin ngayon, excruciating, yung namimilipit, hindi mo naman tiis, sobrang sakit na nakaparusahan o kung ano man yung nangyayari sa excruciating pain. Galing cruce, ibig sabihin galing sa krus. Doon pala galing yung salitang yun. So, paradox, ibig sabihin, oo nga, ganun kasakit, ganun katragic yung nangyari, pero nalampasan niya. At tayo ay isinalba. Oo, no. At saka isipin mo na yun, dahil nga isang tawag dito, maamong tupa ang ating Panginoon. Talagang hindi niya inalintana yung iba't ibang uri ng pagpapakasakit, yung pag-aalipusta sa Kanya, dinuraan, lahat-lahat. Wala yatang parte sa katawan ng ating Panginoon ng hindi walang pagitan ng pagkakaroon niya ng sugat. Pero Ayun. Sister Car, bago Yes. tayo magpatuloy, bigyan natin ng daan itong texter natin. Okay, sige, sige. Alam ko, suki natin ito. Sige nga. From 8117. Gandang tanghali po. Pakigreet po ninyo ang anak kong special child na si Crystal Jade M. Rodriguez. Kaarawan niya po ngayon at siya 11 years old na. Uy, hello, Crystal Jade. Hello, Crystal Oo, Jade. alam ko, Happy birthday. nagte-text nga sa atin yung mommy No? niya. Tapos sabi niya, ang message daw ng mama niya sa kanya, lagi siyang manatiling malusog at love na love siya ni Papa. Ika mo ing magpalakas ka na ako karen ngan pagsubok dadanasan naming Papa. Kaluguran da kang sobra na. Dakala salamat din at tintang ka kayong BME. Salamat din po kang God. Uling bingye na ka kaya kami. I love you more, Crystal Jade, from your mama. O ba, tayo rin, love natin si Crystal Jade, of course. Oo, so we can show our love through prayers. Oo. Pag minsan, invite natin na bumisita dito para naman makita natin yung ating mga listeners paminsan-minsan. Oo, no. You can visit us anytime po during our program. Oo, mag-text lang kayo ahead of time Oo, para po malaman kasi namin. baka mamaya hindi tayo live, sayang yung pagpunta nila. Oo Pero nga. yan, happy birthday again, Crystal Jade. Oh, yan, Sister Tess. Rodriguez. Balik. Nasa ano na tayo? Tapos na tayo sa Veneration of the Cross. Oo. Nandyan na ulit tayo sa Veneration of the Crucified and yung ating pagbuburol. 'Di ba? Of the lifeless Christ Oo, yung tinatawag natin in burial procession. O yun. Santo Entierro. O yung Santo Entierro. Kaya nga natin pinuprosesyon, pinapakita natin yung pagbuburol. Parang tayo, di ba? Pag tayo ay namatay, Oo. galing sa ating mga bahay o kung saan man tayo ibinurol, ipuprosesyon tayo papunta sa simbahan. Oo. At So, doon, another veneration takes place. Pagpupugay din sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Tsaka ang tawag dito, lahat ng mga mandated organizations sumasama sa prosesyon. No? Gaano man kalayo yung lalakbayin sa prosesyong iyan. Oo. Mananatili silang nakantabay sa burol, sa tama, prosesyon burol. ng Oo, ating oo. Panginoon Tama. na si Santo Alam mo, Entierro. bilib din ako pag abot ng yan, yung ating pagbuburol na yan, yung mga prosesyon, tapos pag napasok na sa simbahan, bilib din ako kasi makikita mo kahit yung mga bata umiiyak. May nakikita akong gano'n. Yun talagang Ramdam nila. Oo, ramdam na ramdam nila yung kung ano yung nangyari. Kaya sabi ko, nako, yung mga batang to, walang kamuwang-muwang, pero alam nila kung ano yung nangyayari. So, alam mo ba yung kinukwento mo kanina na recall ko lang? So, Cebu at ibang isla ng Visayas, yung mga tao raw ay karaniwang kumakain ng binignit at biko bilang paraan ng kanilang pag-aayuno. Hindi lang kami. Oo. So, Actually, sa Santa Rita, known yan. ganun. Oo, sa Santa Rita yan. Yung may biko. Yung biko natin may kalabasa, di ba? Ayun. Kaya naman pala, talagang, Hindi di ba, kami- one of the oldest, ano yung sa inyo, parish? Oh, well, When hindi, it comes to faith? 1722, 1726 lang Oh, kami. imagine. Mas matanda yung sa inyo, sa Bacolor, sa kabilang parokya ninyo. Pero, alam mo naman kami. Oo. Mga Lahat manang na manang kayo pagdating sa mga Oo, tradisyon, mga no? lola.
Sabi nga nung kaibigan ko, hindi ka nga mukhang matanda. Ugaling lola ka na. It shows. Aray. Ay, hoy, Tis, Biyernes tis. Santo, behave tayo. Okay. Kaya nga, napaka-lamyos ng tinig ko ngayon. Di mo ba napapansin? Medyo, kaya nga, sasabihin ko nga behave sana, ako. hey, pero teka, behave muna tayo. Mahahalata na tayo niyan talaga. Okay. Susunduin na tayo ni Father Pep dito. Baka mapado na tayo. Pababain na tayo. Ati, sige, tapusin na natin yung Good Friday. Nasa Black Saturday na tayo. Usually, yung evening ng Good Friday, after the pagbuburol, yan yung tahimik na yung mundo, di ba? Oo, tahimik as in. na tahimik, parang hinihintay kung anong mangyayari. Of course, before that, yun nga, nangyari na yung, may mga seremonya sa simbahan, di ba? May iba, may 7 palabras, Oo nga. may iba-ibang ginagawa. Pero yun, pagkagabi, tahimik na tahimik. Sasabihin ng mga lola namin noon, kasi patay ang Diyos. Oh, yung of course, palang hindi ano, namatay. I mean, Oo. of course. Yung buhay na palang, buhay ang yung Diyos. pang ano, Pero yung pang Biyernes paggunita, Santo, di ba, oo. sasabihin nila, ay meta yung dano, malang mandilo, no? mm. Yung mga ganun bang old tradition na Oo. Of wala, course, ngayon hindi ko na nakikita superstitious naman talaga yun. Pero yun ay isang senyales lang ng paggunita. Kinikilala natin ang ating Panginoong Jesus, tapos inaalala natin kung ano yung nangyari sa Kanya, at pagbibigay pugay na rin yun kasi. Oo, paggunita sa Oo, kanyang paggunita naging, yun talaga. Naging karanasan sa kanyang pagpapakasakit Oo. hanggang sa siya ay mahimlay nga sa libingan. Oo. Tapos, Sabado, pag-abot ng Sabado ng umaga, ano na yung nangyayari? Tahimik pa rin, di ba? Usually, sa maraming parokya, alam ko, naglilinis sila. Kasi, clean up day after all the activities, mula Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kasi, each day ng mula yung kada isang araw ng Holy Week may activity May mga sa simbahan. activities, Oo. oo. Yung tawag ko nga diyan, Ano? major production. Kasi 'di ba, unlike Kasi dikit-dikit yung mga araw, yung mga oras halos. oo, kasi yung comparison ko diyan, Oh. kung simbang gabi kasi, madaling halos pare-pareho naman yung ginagawa, misa. Isa lang yung activity, paulit-ulit lang. Oo. Pero pag Holy Week, isang araw, iba yung Iba-iba yung ginagawa. senaryo. Oo. Kaya hindi ka pwedeng pumalpak kasi unlike sa simbang gabi, kung day 1, medyo hindi maganda yung service sa altar, may ilang araw ka pa para bumawi. Oo. Pag yung pumalpak mo, Huwebes Santo, next Wala year na. ka na bumawi. Oo, wala na. Tapos na. Sa Good Friday, iba na naman yung ginagawa. Talagang major production ng major Oo, production. tsaka, guys sa amin, kapag bago darating yung Holy Week, yun nga, no, ako yung taga-bis sa mga imaheng Oo nga. gagamitin doon Oo. no? So, nakita ko nga si Apong Nazareno, nasa altar siya simula kahapon para dahil bukas siya yung ipoprosesyon, no? Tapos, Wednesday, sa Friday naman, si Santo Enchero. So, yung Friday morning, ayan, bibihisan namin siya. Then after that, pati si Mother Dolorosa. And Oo. then, pagka The sorrowful- Saturday in the morning, yan na, bibihisan ko na si Mother Dolorosa na naman para sa Easter Vigil naman. In the Yun sa evening. lubong. Sa Ayun, salubong. yun. Sige, mamaya, didiscuss natin yung salubong na yan. That is part of the Easter Vigil nga talaga kasi, di ba? Pero yun nga, di Sabado, yan yung ating kunyari, rest day, yung umaga. In the Pero morning. pero ano nga ba yung ginagawa pag abot ng Sabado ng hapon? Preparation na naman yan, makikita mo, yung tumahimik the whole Yung day. pananahimik ng buong araw, no? In the Oo. evening. Kasi hahanda na naman ng mga tao para sa pagsalubong sa gabi. Ano yung preparasyon naman na dapat natin gawin? Ayan na. Diyan na yung papasok yung tinatawag nating pagpapanibago sa ating sa pangako sa binyag. Tama. Kasi, yung history niyan, no? Ano yung nangyari? Nung
yung mga sinaunang Kristiyano pala, Sister Tess, Oh. yung Holy Saturday, may strict fasting din sila. Hindi natatapos sa Good Friday. Oo nga naman, kasi yung pagbilang, yung Jewish custom, di ba? Yung pagbibilang ng araw. Oo. Unlike now, 24 hours, nagsisimula sa 12 midnight. Sila, the day starts with day, sundown. Yung in Kapampangan, Pangasilim, that's another day. Oo. So, Saturday, sundown, pag takip silim ng Sabado, magsisimula na sila. Kaya nga, pag binilang mo, teka muna, Good Friday, namatay, bakit he rose again on the third day? Paano nangyari yun? Kinabukasan, Sabado. Hindi. Kasi yung pagbibilang nga nila, pag abot ng takip silim, that's another day. So, tama. Pangatlong araw na yon para sa yung mga sinaunang Kristiyano na nanggaling din sa pagbibilang ng mga Hudyo, yung mga araw, di ba? Tsaka hindi katulad sa atin ngayon. May Lunes, Martes, Miyerkules. Oh, hindi ganun. Sa kanila, talagang kung hindi mo intindihin, magiging komplikado ang dating sa Oo, atin. oo. Hindi ganun yung pagbibilang nila. Basta Oo, sundown, wala. that's another day. Oo. So, yun nga, edi may sila, strict fasting, tapos naghahanda na sila for the celebration of Easter para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Pagkabuhay, Oo. Pero, bago yun kasi, yun nga, dapit hapon na maghahanda na sila, may vigil na. Diyan galing yung ating Easter vigil, di ba? Pupunta tayo sa simbahan, may dala-dala tayong kandila, may tubig, napapabasbasan. Papabasbas. Tapos, sa simula ng vigil, di ba may mga, na-experience mo na ba na may bininyagan sa parokya ninyo dun sa Easter? As for how many years? Wala pa naman. Wala. So, kung yung mga babies, kamo sa Easter? Actually, dapat hindi. Yung binibinyagan dapat, yung mga converts. Oh, yung mga converts. Yung mga adults. Wala. Usually naman kasi dito sa Pampanga, mostly Catholic. So, hindi uso sa atin yung ganun. Pero kami, isang Easter vigil, kasi wala namang matatandang converts. Yung ginawa sa amin, bininyagan, may 2 bata. At ang cute ng mga batang yun. Siguro that was 3 years ago. Yung hindi naman sinasadya, pero alam mo kung anong pangalan? Yung isa, boy, si Clarence. Tapos yung isa, girl, si Claire. Wow. O, diba? Ang ganda-ganda nung... Magkatunog ang pangalan nila. Tapos ang saya kasi pag ganun pala, di puno-puno yung simbahan. Nung bininyagan sila, lahat ng nasa loob ng simbahan, ninong at ninang. Talaga. Ganun pala yon. Kasi, ikaw yung witness eh. Oo. Sa binyag na yun. Oo, ikaw yung witness dun sa binyag na yon. Kaya nung after the binyag, lahat ng mga tao pinupuntahan yung mga baby. Ay, talaga. Oo, tapos kasi yun yung tradition ng ating Santa Iglesia actually. Yung mga binibinyagan, yung mga adults, talagang after a long time, 'di ba yung mga catechumens nga? Usually kayong in charge na mga katekista diyan, 'di ba? Oo. Tapos, pagkabinyag, tapos tayo rin, yung mga bininyagan na, yung mga nandun, may parang renewal of vows of baptism. Ganun talaga. Renewal of baptism. Tapos, kaya nga yung Easter Vigil, di ba? Talagang sa atin yan, a time of anticipation, yung paghihintay, a time of preparation. Kaya yung tawag pala nila sa ating Easter Vigil na yan, Mother of all vigils. Oo nga naman, bakit hindi naging vigils. Mother of all vigils? Hinihintay nga natin yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Kaya nagsimula yung, di ba, magsisimula yan, nakapatay yung ilaw ng simbahan. Oo. Sa labas muna yung, yung ritong magaganap. Oo. Tapos yung apoy, bibindisyonan din. Blessing of the fire and water. Ganon yung ginagawa, di ba? Sabi nga kapag yung sa blessing of fire na yan, ay nagbigtid si Judas Iscariote. pag ano na yan. Oo, may tradisyon diba? na ganon. Pag Sunday na yon, yung Easter. Nagbigtid siya, ganon. Oo, pero Sunday na yan, yung the day, yung araw na yan eh. Usually, mga batang nanonood niyan. At saka,
pagdating naman sa liturhiya, sa Easter Vigil, marami yung mga binabasa. Maraming Tama, mga tama. babasahin, di Ang ba? haba. Mahahaba from the Old Testament. And then, kinakanta pa yung Salmo. Mhm. Oo, pero ang ganda, 'di ba? Sa inyo ba, from the past, ilan yung mga binabasa ninyo? Ay, naku, marami. As in lahat? Oo. Yung 7, 6? Siyam nga yata eh. Dami naman. Mamaya, bibilangin ko. Kami pumili na lang for how many years? Pumili na lang ng 3. And then yung pang-4, yun na yung pinaka-main nung pagsisindi na ng ilaw. Ano sa naman yan? Alleluia. Allowed naman kasi yun. Pwede Totoo namang ilan lang yung Oo. babasahin. Optional naman yung Oo. pipili kung ano yung babasahin sa Pero Easter tulad nga Vigil. ng sabi mo, yung parokya namin talagang kamanangan yung... lahat, and that no? is not bad, ha? Oo, That's maganda. not bad. Nape-preserve nila yung tradisyon ninyo. Oo, kasi pag hindi mo yan ginawa, yung mga tao magtataka. Oo. Kasi nga, sa pagkatagal-tagal ng panahon, ganun yung ginagawa. Tapos, hindi mo gagawin, ano na lang yung iisipin nila, di ba? So, ginagawa. Tapos, yung mga bata naman, kasi ganun nga yung nakamulatan, nakasanayan nila, hinahanap din. Kaya kailangan panatilihin talaga Oo, yun. oo. So, maganda. Although, yung challenge dyan, especially before, kasi kami yung in charge ng communications, di ba? Kailangan ipaliwanag mo rin. Kunyari, may mga bata, explain mo bakit ginagawa yung ganito, ano yung ganyan, bakit kailangan mahaba, bakit ganito, ganyan. So, okay lang naman. Tsaka ang saya-saya kapag alam nating may mga grand occasion sa panahon ng Kwaresma na dinadaluhan ng maraming tao. Talagang kahit ba yun ang panahon ng paghihirap ni Kristo, makikita mo yung mga tao. Ako talaga, natutuwa ako pag maraming mga nagpa-participate Oo. sa mga misa natin, sa mga Oo. activities natin sa church, no? Tama ka. Ang saya na kahit napaka-solemn, 'di ba? Masayang-masaya pa rin kasi makikita mo yung iisa yung parokya, nagsasama-sama, tapos kinikilala yung ating traditions. At yung pagpapakasagad ni Jesus Christ talaga, Oo. talagang buhay na buhay sa puso ng bawat mga parokyanos. Yun ang importante doon. At saka sana patuloy na buhayin sa ating sarili, sa ating pagigipamuhay sa araw-araw. Yun ang mas importanteng nakikita ko. Hindi lang occasional kung tayo ay mag-participate sa mga ganitong gawain sa simbahan. Diba, Sister Car? Of course. Kailangan naman talaga nagpa-participate tayo. Kasi, yan yung isang beses o one season in the whole year na pwede tayong sumali. At ano yan sa ating mga Kristiyano, yan yung mga pinaka-banal na araw. O kaya nga mahal na araw, di ba? Yan yung most important na ano ang tawag doon? Days of the year, the holiest. Tsaka walang kabuluhan ng pananampalataya natin kung tayo'y nakalugmok pa sa mga pagkakasala natin. Alam mo kaninang umaga, natuwa ako sa mister ko kasi pag hindi pa ako nakadilat pero alam niya, gising na yung diwa ko. Sabi niya sa akin, sabi niya ganun. Ako lang yung ang tawag dito, iiwanan ka man ng mga kinilala mong mga kaibigan noon, pero ako mananatili mo kong kaibigan, hindi lang asawa, sabi yung ganun. San ka pa? Sabi niya ganun. Yan, dapat ganun din tayo. Kahit ganun anong din kay mangyari, Jesus hindi natin Christ. iiwan yung ating Panginoong Jesucristo. Tsaka nakaka-touch yung ganoon, yung babawang ko sa umaga. Parang narinig ko si Jesus Christ na pwede kang iwan ng mga kinilala mong mga kaibigan dyan na hanggang ngayon hinihintay mo pa rin na tatawagin ka para mag-join ka sa kanila. Para bang isang ping, sabi ni Jesus Christ sa akin na dito ka lang, manatili ka sa tabi ko, hindi ka mapapariwara at mananatili kang payapa. Actually, si Jesus yung nagsabi nun. Siguro nga, no? Swerte. Ang Swerte aga nating ng lahat. milagro. Swerte nating lahat. Kasi may ganyang klaseng Panginoon tayo. Pero yun. So, Easter Vigil and then the Easter.
Tapos yung Easter, ipapaalala po natin, hindi lang yan isang araw. Oo, no? Isang buong season yan. So pag nagkarinigan ulit tayo sa Lunes, ipapaliwanag natin kung Oo, ano yung Easter. Easter na yan. Kasi we will be entering the Easter season din. We will be into the Easter season pag-abot nga. natin sa Lunes. Kasi, ayan, kailangan explain natin bukas. Tayo ay magkakaroon ng recollection. Lenten Recollection. Oo. Kasama po sina Father Pep, si Father Arnie, at si Father Ariel. So, maririnig natin yan bukas dito sa Kwentuhang Katoliko at sa Barkadahan kay Kristo din. Yan yung silencing at slowing down na natin. Kasi mula last week na ipaliwanag natin kung ano yung mga practices, kung ano yung ginagawa natin. Kahit paano sana naintindihan ng ating mga tagapakinig. Kahit may halakhakan na. At mga, Ako nagme-mellow talaga ako ngayon. o nga, bigil na bigil. Bigil na Tayong bigil dalawa, behave na behave ngayon. Pero, yun nga, kahit paano siguro, sana naman may nakuha sila sa mga paliwanag natin at para naman mas maging makahulugan ang ating paggunita sa mga mahal na araw. Oo. Tapos, bukas, ano na yan talaga, papasok na tayo sa experience of preparing for the Triduum. And then, Huwebes, Biyernes, wala tayo, syempre. Tayo Babalik naman na tayo ay- sa Lunes. Oo, makiisa sa pagbubulay-bulay sa ating kani-kanyang parokya, sa mga gawain natin sa panahon ng Kwaresma. Opo, sana po maging makahulugan ang inyong Holy Week. Tapusin na natin sa isang dasal. God of such unwavering love, how do I celebrate the passion and death of Jesus? I often want to look the other way and not watch, not stay with Jesus in his suffering. Give me the strength to see his love with honesty and compassion, and to feel deeply your own forgiveness and mercy for me. Help me to understand how to celebrate this week. I want to be able to bring my weaknesses and imperfections with me as I journey with Jesus this week, so aware of his love. Amen. Amen. Ayan. Okay, Pasalamat na natapos tayo. naman ang Magpaalam, isang Sister oras Tess. ng ating kwentuhan, Sister Car. So, isang mensahe lang po ang nais kong iwan sa lahat ng ating mga mahal na tagapakinig. Nawa maging makahulugan, makabuluhan, at makatotohanan ng ating pagdiriwang ng Kwaresma upang marapat nating may pagdiwang ang dakilang misteryo ng ating kaligtasan. At ang panahon ng Kwaresma ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang mapahalagahan ang ating kaluluwa. So hanggang sa muli, ito po ang inyong kakwentuhan sa ere. Si Sister Tess David ay pansamantala munang magpapaalam at tayo po sana ay magsimba sa panahong ito. Marami pong salamat. Tayong lahat po ay inaanyayahan sa ating kanya-kanyang mga parokya para sumali sa ating paggunita sa mahal na araw. Lalong-lalo na sa Huwebes, Biyernes, at yung Easter Vigil. At syempre, kung hindi tayo makakadalo ng Easter Vigil, yung linggo, hindi lang po yan simpleng Sunday obligation. Yan yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Salamat po sa pakikibahagi sa amin ngayong araw na ito at mula last week sa pakikinig sa ating mga paliwanag kung ano yung mahal na araw. Magkarinigan po ulit tayo sa Lunes. Salamat po. Sandali, Sister Car. Gusto ko lang sama-sama po tayong magdasal para sa pagiging payapa ng kaluluwa ng yumao si Apong Simang Wico. She is already 101 years old. Last Palm Sunday doon siya namayapa. Sige. So we are praying for her with eternal repose. Okay. Ingat po lahat.